Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito. Kung saan ay ayon daw po sa datos mula sa BCBS na palabas ay ang mga worldwide banks ay nag-invest po sila dito kay XRP ng halagang umaabot po ng $205 million. Kaya yan, ang laki po niyan na halaga ng pera ang kanilang ipinasok dito kay XRP. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Yan, financial institutions in Europe, North America, and various other regions have acknowledged their investments in XRP. Kaya ayan, yan po yung mga bansa na may mga malalaking mga financial institution, mga bangko po ito. Yan, ang Europe, yan, buong Europe, North America, at ang iba't ibang mga rehiyon nito ay talaga ay yan po, sila po ay nag-acknowledge yan na mayroon po silang investment dito kay XRP. The Basel Committee on Banking Supervision or BCBS has disclosed engaging in various supervisory activities in response to the emergence of virtual assets over the years. Kaya yan, si Basel or Basel Committee on Banking Supervision or BCBS ay siya po yung naglabas sa datos na ito. The BCBS committee gathered detailed data on banks' crypto holdings, including information about individual crypto assets. In total, 19 banks presented data on their crypto asset investment. 10 of the banks were from countries in North America, while 7 were European banks. The other 2 were from other regions. Kaya yan po yung mga kung saan galing yung mga datos na inilabas ng BCBS na yan, ito po yung mga information tungkol sa mga malalaking bangko na may investment sa mga crypto assets. Yan, meron po silang 19 na mga bangko rito kung saan galing yung kanilang ipinakita na datos. Yan, 10 dito ay mga bangko mula sa bansang North America. Ayan, at 7 naman ay mula sa bansang Europe at 2 naman dito ay sa ibang mga rehiyon. Exposures to XRP and other crypto. According to the report, the collective disclosure from the banks indicated that their crypto exposures amount to 9.4 billion euros or 10.27 billion dollars. Kaya yan, ang laki po niyan, umaabot ng billion. Ayan, furthermore, the findings indicated that XRP ranked as the third largest altcoin for which the 19 banks acknowledged substantial commitments. Kaya yan, si XRP raw po yung pangatlo na pinakamalaking altcoin na hawak ng mga bangko. Yan, ng 19 na bangkong ito. Ayan, in particular, XRP constituted 2% of the total exposure of 9.4 billion euros, equating to a total XRP position valued at 188 million euros or 205 million dollars. Kaya yan po yung equivalent or amount ng halaga in terms of dollars yung kanilang hawak na XRP token. Within the top 20 reported crypto assets by exposure, other noteworthy entries include Cardano, Polkadot, Solana, Stellar, and Litecoin. Yan naman po yung mga ibang mga crypto assets na hawak ng mga bangko na ito. Meanwhile, the report highlighted that most banks concentrated on Bitcoin and Ethereum investment. Respectively, these two assets constituted 31% and 22% of the 9.4 billion euros. Yan yung pinakamarami naman po na crypto assets na hawak ng mga bangko na ito ay syempre walang iba kundi si Bitcoin at saka si Ethereum. Ayan, yung hawak po nila na Bitcoin ay nasa 31%. Yan, mas marami po talaga ang kanilang hawak na Bitcoin at 22% naman po dito kay Ethereum.
Regarding investment vehicles tracking BTC and ETH, they make up 25% and 10% respectively. Ayan, ito po yung kanilang chart. Ayan, may pie chart po sila rito at saka bar chart po rito na siyang nagpapakita sa ayan, stats or yung kung gaano kalaki yung mga hawak po nilang mga cryptocurrencies. Ayan, dito po sa pie chart ay nakikita po natin, ayan, nilagyan po nila dito yung XRP. Ayan. Dito naman Ripple, ayan po siya yung sa bar chart natin. And talagang pinakamarami ay itong si Bitcoin at saka si Ethereum. Tapos sumusunod ay yan, Grayscale BTC Trust. Ayan, Ethereum pa rin yan. Ayan, at yan, si Polkadot. Ayan, si Polkadot bago po si XRP. Ayan, mas marami po silang holdings na Polkadot kumpara kay XRP. Ayan, mga Cardano, ayan po, Cardano, Solana, ayan, saan pa ba yun? Ayan, Chainlink, Litecoin, at saka Stellar. BCBS disclaimer: given that the report was the inaugural data collection utilizing the new template, BCBS clarified that the findings could have potential biases and data quality issues. Moreover, it is stated that it was unclear whether certain banks may have underreported or overreported their crypto assets. Kaya yan, parang hindi raw po malinaw yung datos na ito ayon kay BCBS. Malamang ay baka underreported daw or overreported yung mga yung kanilang ini-reveal na kanilang exposure dito sa mga cryptocurrencies. As a result, BCBS noted that while the findings offer an overview of the member bank's crypto activity, they should be interpreted with a degree of caution. And it is worth mentioning that the BCBS report relied on data the bank submitted in 2021. Ayan. Luma pala yung datos na ito na ginamit na basihan ng BCBS sa taong 2021 pa. Ibig sabihin, baka nakapag-accumulate pa sila ng nadagdagan pa yan ng mas malaking amount. Kaya yan, besides, BCBS noted that the 19 banks represented a relatively small segment within the extensive sample of 182 banks considered in its monitoring exercise, accounting for 17.1% of total risk-weighted assets and 20.9% of the overall leverage ratio exposure measure. The majority of these proportions, approximately 3/4, are attributed to banks from North America. Ayan, ang maganda po rito ay pati mga bangko po pala ay nag-i-invest na rin po sila sa mga cryptocurrencies. Yan po ang maganda rito. Ibig sabihin ay tinatangkilik na rin po nila ang mga crypto assets. Kaya yan, meron po silang mga hawak na mga cryptocurrencies. Ibig sabihin ay hindi po sila against sa mga cryptocurrencies natin ngayon. Ayan, maganda po ito. Isa po itong magandang datos na inilabas ng BCBS. Ayan, yung mga bangko ay nagkaka-interest dito kay XRP. Hindi lamang po si XRP, lalong-lalo na kay Bitcoin, kay Ethereum, ayan, kay Polkadot, si Litecoin, Stellar, ayan, saka Chainlink. Yan lamang, pero 19 lamang po yan na bangko. Yan, hindi pa natin alam sa yan, sobrang dami po ng mga bangko. Kung pag global banks po ang ating pag-uusapan ay ayan, ibang datos na naman yan. Kaya yan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.